Okay, muli nais ko pong bumati ng magandang hapon sa bawat kapatid sa Sovereign Grace Christian Church at gayon din sa lahat ng ating mga kapatiran sa iba't ibang lugar na sumusubaybay din sa ating pong live stream. And I understand na maging ang ating mga kapatid sa Reformed Baptist Church of Manaoag na pinangungunahan ni Pastor Lito Labay ay nakasubaybay din sa ating pong live stream ngayon dahil wala silang live stream worship dahil may sakit nga si Pastor Lito, no? Ipagpipray din po natin siya ngayong hapong ito. At mga kapatid dyan, sana'y nasa mabuti kayong kalalagayan at pinagpipray namin kayo dito, pinagpray din namin si Pastor Lito sa aming prayer meeting, and we will continue to pray for him and his family. At gayon din, ay pag-pray din natin, siyempre, ang iba pa na may mga karamdaman, may mga lingkod ng Diyos din na dinapuan itong sakit na ito. Si Pastor Manny Avena ng Valley View Baptist Church, kasama ng kanyang family, pag-pray din natin. Yung kaibigan ko ring pastor na taga dito sa San Pedro, si Pastor Eli Presno, siya po ay kasalukuyang nasa Osmon ngayon, sa ospital ng Muntinlupa dahil medyo matagal-tagal na po na nung tinamaan siya ng COVID at ngayon medyo nahihirapan po siyang huminga, kaya dinala na po siya doon sa Osmon. Pag-pray din po natin siya, maya-maya lamang. Siguro nabanggit na ni Pastor Proy ang ilan sa mga mahalagang announcement kanina, kaya hindi na natin uulitin. Wala naman po akong record nung may birthday ngayon, kaya sinabi niya baka pwede kong batiin mamayang hapon. Wala naman po akong na-record dito na maaaring hindi natin nabati, kaya happy birthday po sa mga binati niya kanina. At doon sa mga maaaring hindi natin nabati, ay muli nais din natin sabihin happy birthday sa inyo at hindi naman sinasadya na hindi nabanggit ang inyong mga pangalan. Okay, tayo ay magsimula na sa ating pagsamba ngayong hapong ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maikling sandali ng pananahimik sa ating mga dako. Tayo po ay umawit ng unang himno na ating aawitin. We will be singing "Come Praise and Glorify." Come praise and glorify our God, the Father of our Lord. In Christ He has in heavenly realms His blessings on us poured. For pure and blameless in His sight He destined us to be. And now we've been adopted through His Son eternally. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory, you are the God who saves. Come praise and glorify our God, who gives His grace in Christ. In Him our sins are washed away, redeemed through sacrifice. In Him God has made known to us the mystery of His will, that Christ should be the head of all His purpose to fulfill. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory, you are the God who saves.
Spirit guarantees our hope until redemption's done, until we join in endless praise to God the Three-in-One. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory, you are the God who saves. Okay, tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Diyos sa panalangin. Aming Panginoong Diyos, muli narito kami para magpasalamat sa iyo, para kilalanin na ikaw ay isang dakilang Diyos, isang Diyos na dapat sambahin, purihin, isang Diyos na worthy of our praise and honor, isang Diyos na dakila talaga sa kanyang mga ginagawa. Ang iyong kadakilaan ay hindi lamang nakikita sa mabubuting bagay na ipinamamalas mo, maging sa mga malulungkot na karanasan, maging sa mga kasawian, maging sa mga tulad nito na mayroong pandemic ngayon na siyang yumanig sa buong mundo, pinakikita mo ang iyong kadakilaan. At ikaw ay isang sovereign God. At kung mayroong isang bagay na talagang totoong pinagpapasalamat namin sa aming puso, ay nakilala namin ang Diyos na sovereign, isang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, isang Diyos na nangangasiwa ng lahat ng bagay, nakapangyayari ang kanyang kalooban at anuman ang kanyang pinahintulutang mangyari. Ang lahat ng ito'y makakabuti sa kanyang mga mananampalataya, magsusulong ng kanyang interes at magbibigay luwalhati sa kanyang pangalan. At ito ay isang dakilang doktrina na pinanghahawakan namin galing sa iyong mga salita. Nais namin magpasalamat sa inyo sa tuwi-tuwi na nakilala rin namin si Jesus bilang tagapagligtas namin at Panginoon ng aming buhay. Salamat sapagkat kung hindi namin naintindihan ang kaligtasan, maaaring kami rin ay tulad sa maraming tao ngayon. Mamumuhay na walang pag-asa, mamamatay ng walang pag-asa. Ngunit dahil kay Kristo, pwede naming harapin ang bawat pangyayari na may pag-asa ng katiyakan. Ang katiyakan ay hindi isang gut feeling lamang, isang katiyakang totoo, nakabatay sa salita mo mismo. Isang katiyakang mapanghahawakan at isang katiyakang totoong magdadala sa amin sa kaluwalhatian. Salamat po sa katotohanan ito. Nais naming pagkatiwala ang aming pong pagsamba sa inyo, ngayon pong hapong ito, kung paano sinamahan nyo kami kaninang umaga, gayon din po. Ngayon pong hapong ito ay aming hinihingi muli sa iyo ang iyong pagsama, ang iyong banal na presensya. Bumaba sa aming kalagitnaan. Gayon din nais naming ipanalangin ang inyong lingkod na mga ngaral. Tulungan niyo po. At maaring pinaghandaan ko rin ang pangangaral na ito, pero kulang lagi ang anumang paghahanda na gagawin ng inyong lingkod dahil kayo ang magbibigay bisa sa puso at isip, sa buhay ng mga tagapakinig, sa mga pangangaral na tapat na itinuturo ng inyong lingkod o ng sino mang nangangaral sa pulpitong ito at sa iba pang mga pulpito na ngayon ay ginagamit ninyo para dalhin ang mga katotohanan sa iba't ibang lugar, even through live stream. Nais namin ipag-pray ang mga may karamdaman. Pinapanalangin namin si Pastor Proy na patuloy niyo siyang bigyan ng tulong sa panahon ito na marami siyang karamdamang dinadala sa kanyang katawan. Samahan niyo po siya. Dalangin namin ang mga gamot na iniinom niya ay maging mabisa para ma-address ang sakit niya sa puso, ang sakit niya sa kidney at ang kanyang diabetes. O maawa kayo sa kanya aming Panginoon. At patuloy na patatagin at palakasin siya at ang kanyang buong pamilya. Panalangin din namin sa iyo, Pastor Lito Labay, patuloy na pagpapala ng kagalingan. Salamat sapagkat kahit na nitong nakaraan ay nahihirapan siyang huminga at naka-oxygen, pero ayon sa kanya may konting ginhawa na kanya pong nararamdaman ngayon. Salamat sa iyong
tugon sa panalangin. Patuloy na palakasin mo siya, patatagin mo, at ang kanyang iglesia doon sa Manawag, i-bless nyo, i-preserve nyo, at patuloy na tumingin lagi sa inyong kapangyarihan, sa inyong magagawa. Gayon din panalangin namin si Pastor Manny Avena ng Valley View Baptist Church. Patuloy nyo po siyang pagpalain. Ayon sa kanyang ulat ay siya po ang medyo mas tinamaan ng matindi sa sakit na sa virus na ito na dumating sa kanilang pamilya. I-bless niyo po siya ng kagalingan at kalakasan. Gamitin ang mga gamot na iniinom para sila po ay mabilis na makarecover. At sana po i-preserve mo ang kanilang mga buhay. At si Pastor Eli Presno na kayo po ang mahuna sa kanya, O Diyos, na ngayon ay nasa ospital ng Muntinlupa dahil sa kinakailangan na niyang makonfine. Maawa po kayo sa kanya, Panginoong Diyos. Sana po ay ibigay niyo po ang kagalingan sa kanya. At iba pa na maaring hindi ko na mababanggit dahil hindi ko na matandaan ang kanilang mga pangalan at sitwasyon. Samahan niyo rin. Maaring meron kaming kapatiran din sa church na may mga symptoms, na may mga symptoms ng COVID, ito man ay COVID talaga o hindi, sana po Panginoon Diyos, kayo ang magbigay ng kagalingan din sa kanila at kalakasan din sa mga panahong ito. Patuloy niyo pong lingapin ang bawat isa, patuloy niyo pong patatagin, patuloy niyo kaming ilapit sa aming Panginoong Kristo, patuloy kaming umasa sa inyo at humanap ng kalinga sa inyo sa mga panahong ito na marami kaming mga pinagdadaanan. Samahan niyo ang aming bansa. Maraming mga hinaharap na problema, maraming mga ginagawang pamamaraan para i-address ang sitwasyon. May mga panahon na maaaring nabibigo sila sa kanilang mga ginagawa. May mga panahon, nagtatagumpay sila. Pero tulungan mo sila, Panginoon, sapagkat sila ang nasa authorities. I-bless niyo po ang lahat ng kanilang mga effort for the good of everybody. Nadalangin din namin sa inyo, aming Panginoon Diyos, sa mga kapatiran namin sa iba't ibang lugar. Samahan niyo po at pagpalain ang aming mga nasa outreach, sa Montalban, gayon din sa Bulihan. Pagpalain niyo rin si Pastor Steve sa kanyang ministry. Medyo mahirap din yung kanilang kalalagayan. Tulungan mo rin po sila. O aming Panginoon, samahan niyo ang bawat isa sapagat ang lahat ng ito'y dalangin namin alang-alang kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, sa pagkakataong ito, tayo po ay aawit ng ating pong pangalawang himno na awitin sa ating panghapong pagsamba. Ngunit muli, nais kong magpaalala na bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon, di ba? Yung paghahandog natin. Kaya kung yung mga handog po ninyo, ay pwede niyo pong ipunin, mas maganda ipunin at huwag gastusin. No? Pagkatapos ay dalhin na lang ninyo sa panahon na mayroong tayong pagtitipon. Alam nyo, isa sa mga pwede kong sabihin, na natutuwa ako, yung nanay ko, si mama, talagang nag-iipon ng kanyang offering lagi. At pagkatapos ay sabi nga niya, hindi daw siya makapunta, pinaaabot na lang sa amin. Talagang pag sinabi niya, ganyan ang ibigay mo, pati yung piso, hindi mo pwedeng bawasan. Naka-indicate lahat. Totoo yan, mga kapatid. At natutuwa ako sa kanya. But of course, ayoko kayong bigyan ng mga tinatawag na isahang pamamaraan. Bahala po kayo sa inyong mga gustong gawin. Kung ito po ay sa paraan ng pag-iipon ninyo o pagpapadala rito or bank transfer, in the best that you could to help the ministry of the church and also as part of our worship ay gawin po natin. Okay? So, mawit muli tayo, awitin natin, di ko batid ang anong bukas. Di ko batid ang bukas na ang saking buhay. Mayroong saking landas ay siyang gumagabay. Bati ko ang may tama ng bukas, Diyos ng tunay. Walang basta na lang
buhay, kaya't ako'y tiwala saan mang suliranin, na ang Diyos ng pagkalinga, siyang lahat sa akin. Di ko batid kahap ng lungkot magligaya, ngunit siyang nakakaalam, tiwala ko'y Kanya. Batid ko ang may tama ng bukas, Diyos ng tunay, walang basta na lamang mangyayari sa buhay, kaya't ako'y tiwala saan mang suliranin, na ang Diyos ng pagkalinga, siyang lahat sa akin. Ating ipagpapatuloy ngayong hapong ito ang ating pong series dito sa Aklat ng Mga Hukom. At sana po ay nasusubaybayan natin itong pag-aaral natin dito sa Book of Judges. At on my part, talagang ako po ay talagang nahihirapan din sa paghahanda. Pero pagkatapos ay nakikita ko yung mga mahahalagang leksyon na pwede nating makita rito, na pwede rin nating pag-aralan at pagsalusaluhan. So ngayon ay itutuloy na natin, pinamagatan nga natin ang ating pong series na ito na The God Who Disciplines and Delivers. And at this point in time, basahin natin ang Judges chapter 15. We will be reading the whole chapter, verses 1 to 20. Ngunit, pagkaraan ng ilang panahon, sa panahon ng pag-aani ng trigo, dumalaw si Samson na may dalang isang batang kambing sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Aking papasukin ang aking asawa sa loob ng silid." Ngunit ayaw siyang papasukin ng kanyang biyanang lalaki. At sinabi ng kanyang biyanang lalaki, "Akala ko'y iyong lubos na kinapupuutan siya, kaya't ibinigay ko na siya sa iyong abay. Di ba ang kanyang nakababatang kapatid ay mas maganda kaysa sa kanya? Kunin mo siya, kahalili niya." Sinabi ni Samson sa kanila, "Ngayon, wala akong ipagkakasala sa mga Pilisteo kung gawan ko man sila ng kasamaan." Kaya't humayo si Samson at humuli ng 300 asong gubat at kumuha ng mga sulo. At pinagkabit-kabit ang mga buntot at nilagyan ng sulo sa pagitan ng bawat 2 buntot. Nang kanyang masindihan ang mga sulo, ay kanyang pinakawalan ang mga asong gubat na nakatayong trigo ng mga Pilisteo at parehong sinunog ang mga mandala at mga nakatayong trigo, gayon din ang mga taniman ng ulibo. Nang magkagayoy, sinabi ng mga Pilisteo, "Sino gumawa nito?" At kanilang sinabi, "Si Samson na manugang ng taga-Timna, sapagkat kanyang kinuha ang asawa niya at ibinigay sa kanyang abay." Kaya't umahon ang mga Pilisteo at sinunog ang babae at ang kaniyang ama. Sinabi ni Samson sa kanila, "Kung ganito ang ginawa ninyo, isinusumpa kong gagantihan ko kayo at saka ako titigil." Pinaghahampas niya ang kanilang mga hita at balakang at gumawa ng napakalaking pagpatay. Pagkatapos siya'y bumaba at nanatili sa isang guwang na bato sa Etam. Nang magkagayoy, umahon ng mga Pilisteo at nagkampo sa Huda at sinalakay ang Lehi. At sinabi ng mga lalaki ng Huda, "Bakit kayo pumarito laban sa amin?" At kanilang sinabi, "Pumarito kami upang gapusin si Samson at gawin sa kanya ang ginawa niya sa amin." Nang magkagayoy, may 3,000 lalaki sa Huda ang lumusong sa guwang ng bato ng Etam at sinabi kay Samson, "Hindi mo ba alam na ang mga Pilisteo ay ating tagapamahala? Ano itong ginawa mo sa amin?" At sinabi niya sa kanila, "Kung ano ang ginawa nila sa akin, ay gayon ang ginagawa ko sa kanila." At sinabi nila sa kanya, "Kami ay lumusong upang gapusin ka, upang maibigay ka namin sa kamay ng mga Pilisteo." Sinabi ni Samson sa kanila, "Sumumpa kayo sa akin na hindi kayo sasalakay sa akin." Sinabi niya sa kanila,
Sinabi nila sa kanya, hindi, gagapusin ka lamang namin at ibibigay sa kanilang kamay. Ngunit hindi ka namin papatayin. At kanilang ginapos siya ng 2 bagong lubid at iniahon mula sa bato. Nang siya'y dumating sa Lehi, ang mga Pilisteo ay nagsisigawan samantalang kanilang sinasalubong siya. Ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukob sa kanya at ang mga lubid na nasa kanya mga bisig ay naging parang lino na natupok sa apoy. At kanyang mga tali ay nalaglag sa kanyang kamay. Siya ay nakakita ng isang sariwang panga ng asno at iniunat ang kanyang kamay at dinampot iyon at ginamit sa pagpatay sa 1,000 lalaki. At sinabi ni Samson, sa pamamagitan ng panga ng isang asno, ay nagkabuntun-bunton sa pamamagitan ng panga ng isang asno, ay pumatay ako ng 1,000 lalaki. Pagkatapos niyang makapagsalita, ay kanyang inihagis ang panga na nasa kanyang kamay, at ang dakong iyon ay tinawag na Ramat Lehi. Siya'y uhaw na uhaw, at siya'y tumawag sa Panginoon, iyong ibinigay itong dakilang pagliligtas sa kamay ng inyong lingkod? At gayon mamamatay ba ako sa uhaw at mahuhulog sa kamay ng mga hindi tuli? Ngunit binuksan ng Diyos ang isang guwang na nasa Lehi at nilabasan iyon ng tubig. Nang siya'y makainom, ang kanyang diwa ay nanumbalik at siya'y muling nagkamalay. Kaya't ang pangalan niyon ay tinawag na Enchakor o nasa Lehi hanggang sa araw na ito. Siya ay naghukom sa Israel sa mga araw ng mga Pilisteo ng 20 taon. Ito po ang salita ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, nawala na yung hilig ko sa paglalaro. Matagal na ng mga games, no? Diyan sa cellphone o kaya sa computer. Pero siguro kamakailan lamang, nakatuwaan kong laruin yung Wordscapes puzzle. At siguro mga mahigit ng 1 buwan, pagka free time, naglalaro ako ng Wordscapes puzzle. Maganda kasi, di ba? Una, parang yung kung tawagin mental exercise. At isa pa, nadadagdagan din yung mga bokabularyo ko sa English, no? Mga salita na, di ko alam na may ganito palang salita sa English, nadadagdag sa pamamagitan nitong Wordscape puzzle. So, yeah, okay lang sa akin, paminsan-minsan lang naman. Pero, alam nyo, yung puzzle, isa sa magandang laro yan, no? Yung palaisipan, siguro, yung iba sa inyo mahilig din ng ganyan. Mahilig na ako nung araw pa na maglaro ng mga word puzzle. Sa bahay namin, merong kaming frame doon na hindi siya yari sa painting, no? O yung photography, kundi binubuo siya, bubuuhin mo siya ng mga maliliit na mga puzzle, mga small pieces of puzzle, pagsasama-samahin mo at mabubuo ang isang larawan ni Mickey Mouse, no? Yan. Now, bakit ko binanggit yan? Kasi alam nyo, sa tingin ko, may mga pagkakahambing ang puzzle sa buhay natin bilang isang tao. Yung mga puzzles, kano mang kaliit yan, ay may mahalagang bahagi. Iba-iba ang itsura niya, pero may mahalagang bahagi siya para mabuo ang isang larawan. Hindi ba? Ganon din naman sa buhay natin. Iba-iba ang ating karanasan, iba-iba yung tao na nakakasama natin, iba-iba yung ugali, iba-iba yung mga pangyayari, pero lahat ng yun ay may mahalagang papel para hubugin at buuhin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Yan ang katotohanan na dapat nating maisip. Alam nyo, totoo na ang paglalaro ng puzzle ay masaya yan, although minsan frustrating, lalo na kapag hindi mo nahihit yung tamang hugis, yung tamang lugar para doon sa isang particular na piyesa, no? O kaya naman kung word puzzle, hindi mo mahigit-hit yung tamang letter o tamang salita, hindi ka tuloy makamove on sa panibagong puzzle na sasagutan mo. Pero, yun nga ang sinabi ko kanina, mahahalaga ang bawat piyesa, gaano mang kaliit, sila man na hindi magkakapare-pareho ng itsura,
Gayon din sa buhay ng isang tao. Mahalaga ang mga pangyayari. Mahalaga ang mga nakakasama natin sa buhay natin. Diba, alam niyo, wala namang tao pare-pareho talaga, eksaktong pareho sa ugali, sa katangian. Of course, sa itsura, siguradong hindi pare-pareho. No? Pero lahat ng yan ay niloob ng Diyos para hubugin tayo, para ipakita na meron siyang planong partikular sa buhay natin na itong mga tao nakakasama natin, no? Itong mga tao na itong mga pangyayari na nakikita natin, mga karanasan natin, mabuti man o masama, lahat ng yan ay bubuo ng larawan ng ating Panginoong Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, yan ang ating makikita. Ang totoo dito sa kwento kay Samson. Si Samson, pwede nating sabihin, one of the most enigmatic personalities in the Bible. Palaisipan talaga yung buhay niya eh. Kung titingnan mo, 'di ba? Pinanganak siya bilang isang Nasirita, pero siya mismo bina-violate niya yung mismong patakaran para sa isang Nasirita, isang Nazirite na katulad niya. Nakita natin na isa yung isang tao na napaka-mag-giit sa kanyang gusto, very self-willed man. Kahit na ang kanyang ama, ang kanyang magulang, hindi siya kayang pigilan. Anong isang pangyayari, nakita natin noong nakaraang linggo yan sa chapter 14, gumawa siya ng bugtong-bugtong, no? Na wala naman pwedeng makasagot ng bugtong na yun, kundi siya lang, no? Kaya lang, dahil sa napilit siya nung kanyang asawa na paaminin kung ano ang sagot dun sa bugtong na yun, at ibinigay nga yung sagot, at alam naman niya na yung sagot na yun ibibigay din ng kanyang asawa doon sa mga kababayan niya, kaya naibigay yung sagot sa kanya, naggalit siya. At dahil doon sa kanyang pagkagalit na ito, sinabi rito ay pinatay niya ang 30 mga Pilisteo doon sa Ashkelon. Tapos hindi niya tinapos yung tinatawag na consummation sa marriage, kasi alam natin na sa lumang tipan yung pag-aasawa parang merong 3 stages yan. Meron tinatawag na engagement, no? Meron tinatawag na parang betrothal o yung celebration. Andun na sila sa celebration, pero meron pang consummation. So, yun yung consummation ng marriage. Hindi nangyari yun, although mag-asawa na sila, pero wala pa yung bahagi na yun. Dahil sa galit niya, doon sa mga Pilisteo na pinilit na kuhanin ng sagot sa kanyang asawa, iniwan niya yung kanyang asawa. Hindi niya na binalikan. Umalis na siya at umuwi na doon sa kanilang tahanan. No, sa Gaza, doon sa kanilang lugar, sa sambayanan sa tahanan ng kanyang ama. Pero pagkatapos ng ilang panahon, bumalik siya para i-consummate yung marriage. So, makikita mo pa bago-bago yung kanyang isip, no? Yung kanyang damdamin ay mayroong pagkabugso. And dito sa chapter 15, nung malaman nga niya na yung kanyang asawa, ibinigay ng tatay doon sa kanyang abay, dito lalong sumilakbo ang damdamin ni Samson. At ano mo kanyang ginawa? Sinira niya yung mga crops, yung mga pananim ng mga Pilisteo. Sinunog niya lahat ito, no? At pagkatapos, noong siya ay itinali, nagpatali naman siya no? Nakakatuwa nga sabi nung gusto siyang gapusin ng mga gusto siyang bihagi ng mga Pilisteo. Kaya pumunta yung mga kababayan niya at ginapos nga siya. At sabi niya, sige, gapusin niyo ako, okay lang. Pagdating naman niya doon sa pagdating doon sa nung makita na siya ng mga Philistines, sinira niya yung lubid. Pagkatapos, kumuha siya ng panga ng sariwang panga ng asno at pinatay niya yung 1,000 mga lalaki ng Philistines, ng mga Philistines. Isipin mo, panga ng asno, jawbone of a donkey. Yan ang ginamit niyang sandata. Pero makikita natin, ina-accomplish ng Panginoon
ang kanyang kalooban at ang kanyang plano sa buhay ng lalaking ito para sa ikabubuti ng bayang Israel, para matupad ang kanyang plano. Kaya yung mensahe na gusto kong makita natin ay halos hawig din ng mensaheng pinakita ko sa inyo noong nakaraang linggo sa chapter 14. Ito yung mensahe. God can use anybody or anything to get the job done and to accomplish His purpose. Now, note yung ginamit kong salita rito ay anybody. No, yan, katulad ni Samson. And anything. Nakita niyo kung ano yung ginamit ni Samson na ginawa niya sandata. Sariwang panga ng asno. Ginamit niya yung bugtong-bugtong para magsiklab ang galit niya at matupad ang plano ng Diyos na ang mga Israelita ay magkaroon ng conflict sa mga Philistines. Ginamit niya ang lahat ng yan. Ginamit niya yung leon, ginamit niya yung honey, ginamit niya yung bugtong-bugtong, ginamit niya yung mga yung jawbone ng donkey to accomplish His purpose, to get the job done and to accomplish His purpose. And so, this afternoon, in this chapter, tingnan natin, no, i-summarize natin at tingnan natin ang mga mahalagang leksyon sa 4 na bahagi. Sa 4 na bahagi. Una, tingnan natin dito yung tinawag kong a laughable circumstance. Pangalawa, a lethargic community. Pangatlo, a lone celebrant. And number 4, a languishing cry. A languishing cry. Una-una, a laughable circumstance. Na bakit ko tinawag a laughable circumstance? Kasi kung babasahin nyo ng malapitan, makikita nyo talaga na mayroong nakakatawa, nakakatuwang pangyayari rito na ginagawa ng Diyos laban sa mga kaaway ng Israel. Yan ang mga Pilisteo. And I agree with Dale Ralph Davis' observation ng kanyang sabihin that the whole chapters 14 to 16 constitute one long Israelite joke on the Philistines. Tingnan nyo, mga kapatid. Sa bawat galaw ng mga Pilisteo, ay nagkakaroon sila ng tagumpay, animoy tagumpay, panandalian lang, pero nauuwi sa kasawian. Sige, tingnan natin ang ilan sa mga pangyayari. Sa chapter 14, nakita natin ito. Hindi ba yung bugtong-bugtong, hindi naman kayang sagutin yun ng sino man ng mga Pilisteo roon. Kasi wala naman nakakaalam ng sagot kundi si Samson lang. Pero dahil napilitan siyang sabihin ang sagot dahil sa ginagawang emotional blackmail ng kanyang asawa, ano nangyari? Naibigay yung sagot. So natalo si Samson. Naibigay yung 30 magagarang damit at magagarang lino. Animo, nanalo yung mga Philistines. Pero ano naging kapalit nun? 30 buhay naman ng mga Pilisteo doon sa Ashkelon. Isipin nyo yun. They win the bet, but they lost 30 fellow citizens. And perhaps, iniisip nila, natalo na talaga si Samson sa game natin. Kita mo, dahil sa kanyang pagkatalo, hindi niya na na-consummate yung marriage niya doon sa isang Philistine woman. Hindi na niya kinonsummate. Umuwi na siya sa bahay nila. Natalo siya, napikon siya. And everything seems peaceful. Para bang mapayapa ang mga tao doon sa lugar ng Timna at nag-i-enjoy sila sapagkat ayon dito sa binasa natin, yun yung araw at panahon ng pag-aani ng trigo. So ini-enjoy nila siguro yung pag-aani ng trigo. Maya-maya ay may mga parating na 30 asong gubat na mayroong mga sulo at sinunog ang lahat ng kanilang mga tanim. Ang trigo, gayon din ang mga tanim na olibo. So, akala nila panalo na sila, pero talo pala. Now, isa pang sitwasyon dito, nakita nyo, noong ginapos ng mga taga-Huda itong si Samson at para dalhin doon sa mga Pilisteo, makikita nyo sa verses 14 to 15, di ba siya ay ginapos ng mga lubid, 2 lubid daw
na bago pa ang pinanggapos sa kanya, pagdating sa verses 14 to 15, bago dumating yon, ang sabi, nagbunyi. Nung makita nila si Samson, nakagapos, nagbunyi, nagsigawan. Ang mga Pilisteo ng pagdiriwang, narito na siya. Sukol na natin siya, talo na siya. Nung verses 14 to 15, sabi, ang Espiritu daw ng Panginoon ay nanahan kay Samson. At yung mga lubid na nandoon sa kanyang mga kamay ay parang mga, parang nasunog lang, sinunog at nalaglag lang, nagmelt lahat, natunaw lahat. At kumuha siya ng sariwang, nakakita na siya ng sariwang panga. Itsura nun, panga ng donkey o ng asno. At yun ang ginamit niyang pagpampatay doon sa 1,000 mga lalaki ng Pilisteo. Ano masasabi natin dito? Talagang, we can say that humor is not only human but divine. Talaga nakakatuwa ang mga pangyayari. Nakakatawa ang mga pangyayari rito. And perhaps some would say, sinasabi mo ba na ang Diyos talaga nagbibiro din, nagjo-joke din? Oo, pero gusto ko lang linawin, ang Diyos ay may mga humor, at makikita natin yan sa Bible, pero hindi para i-entertain ang tao. Hindi ito humor na para patawanin lang tayo, i-entertain lang tayo tulad ng mga ginagawa ng mga comedian. No? Kundi para, ito ang gusto ko makita, to show the stupidity of those who oppose God. To show the stupidity and peril of those who oppose God and the truth about God, para ipakita yung kahangalan ng mga taong lumalaban sa Kanya. Yung isipin nyo, balikan lang natin yung patungkol sa Panginoong Jesucristo na napag-aralan na rin natin dito. No? Di ba naalala nyo na dumating yung mga Herodians at saka yung mga Pharisees sa chapter 22 at tinanong ang Panginoong Jesucristo, gusto nilang itrap ang Panginoong Jesucristo sa oras na yon, kaya tinanong siya, nararapat bang magbigay ng buwis kay Cesar? Alam nyo, yung tanong na yon, hindi madaling sagutin yon sa harapan ng dalawang grupo na magkaiba ang ideolohiya. Sapagkat kung sasabihin ng Panginoong Jesucristo, nararapat lang magbigay ng buwis kay Cesar, yung mga Pariseo, na loyal sa bayan ng Israel, na hindi maganda ang damdamin sa pamumuno ng mga Romans nung panahon na yun, magsasabi sa kanya, ikaw ay taksil sa ating bayan. Hindi ka tunay na Israelita. No? Pero kung sasabihin naman niya na hindi nararapat magbigay, andoon ang mga Herodians, ito naman yung mga loyalists sa Roman Empire. Sigurado, magagalit sa kanya, isusumbong siya, at kamatayan ang magiging kapalit noon. Yan ay pagiging taksil sa imperyo ng Roma. So kung titingnan natin, parang naitrap nila ang Panginoong Jesucristo, pero hindi. Nakakatawa. Bakit? Sabi niya, patingin nga ng pera na ginagamit natin, ibinigay sa kanya ang 1 denaryo at sinabi niya, kaninong itsura o kaninong larawan ang naririto? Sumagot sila sabay-sabay, kay Cesar. Ang sabi niya, kung gayoy, ibigay kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. At silang lahat ay napatahimik at umuwi. Di ba? Nakita niyo? Kung titingnan natin, in a way, may humor sa sitwasyon na yon. Akala mo, matatrap mo na, mahuhuli mo na. Ayun, yung pala, kayo pa, sinipira ng kanilang mga bibig. At maraming pagkakataong yan. Hindi ko rin pwedeng palagpasin yung isa pang sitwasyon sa John chapter 8, kung matatandaan ninyo na dinala ng mga Pariseo at mga Iskriba ang isang babae daw na nahuli sa pangangalunya. At si Jesus Christ ay tinanong nila. No? Imagine mo, hindi naman dapat kay Jesus Christ dadalhin yun dahil hindi naman siya
hukom. Hindi naman siya authorities nung panahon, bahagi ng authority, political authorities ng panahon na yon. Di ba? Ba't sa kanya dinala? Kasi gusto siyang itrap. No? At sabi, ayon sa batas ni Moises, dapat tawag nito, batuhin hanggang mamatay ang isang babae o sino man na nahuli sa pangangalo niya. Anong masasabi mo ron? Alam niyo, trap yun. Sapagkat kung sasabihin niya, o di, sundin natin ang batas, patayin siya ngayon, sigurado ko, magagalit pwede siyang isumbong sa Roman authority sapagkat nung panahon na yon, nasa ilalim ng pamamahala ng Roma ang bayan ng Israel at hindi sila pinapayagan na tawag nito na mag-execute ng sino man. Matatandaan nyo, di ba si Jesus Christ, kinakailangan dalhin nila kay gobernador sa gobernador ng Huda na si Pilato para siya ang humatol. Hindi pwede siyang hatulan ng mga Sanhedrin. Kasi pinagbawal kaya hindi nila ma-practice ng lubos eh. Yung lahat ng mga sinasabi sa batas ni Moses because of their situation na nasa ilalim sila ng Roman Empire. Kung sasabihin niya edi sasabihin, nilalabag nila yung batas ng Roman law. Kung sasabihin naman nila na huwag gawin yun, sasabihin naman daw, hindi ka pala sumusunod disrespectful ka pala sa law of Moses. And so, anong ginawa? Mababasa natin, tumayo si Jesus at sinabi niya, kung sino man ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato. Kung sino man ang sa inyo walang kasalanan, ang siyang unang bumato. At walang nakagawa nun sapagkat lahat sila ay makasalanan at nakagawa na ng kasalanan at sabi sila ay tahimik at umuwi. Anong punto ron? The point is, if you want to oppose God, you are making yourself not only stupid, but an object of divine laughter. You are an object of divine laughter, just like what He is doing here. No? And as you see in the Word of God, the Bible says that even God Himself is laughing in heaven. Psalms 2 verse 4. Psalms 2 verse 4 says, siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. So yun ang unang bagay. No? A laughable circumstance. At dito ay pinapakita na ang sino mang lumalaban sa Diyos ay nagiging hangal. Ginagawang hangal ang kanyang sarili. Pangalawa, let's look at a liturgic community. A liturgic community. Now, pag sinabing liturgy, ang ibig lang sabihin nun ay lack of interest o cold, mga walang interest, malamig ang puso. No? Itong mga Pilisteo, noong nalaman nila na itong si Samson ang siyang sumira ng kanilang mga pananim. No? Anong ginawa nila? Sila ay nagkampo doon sa Lehi, sa English, Lehi o Lehi. Ito ay isang lugar sa Huda na malapit sa border ng mga Pilisteo. At kanilang hiniling sa mga Israelita na ibigay si Samson sa kanilang nakagapos. Diba? Kaya, anong ginawa nitong mga taga-Huda, ng mga kapwa-Israelita ni Samson? Sa verses 11 to 12, basahin natin. Then 3,000 men of Judah went down to the cleft of the rock of Etam and said to Samson, do you not know that the Philistines are rulers over us? What then is this that you have done to us? And he said to them, as they did to me, so have I done to them. And they said to him, we have come down to bind you, that we may give you into the hands of the Philistines. And Samson said to them, swear to me that you will not attack me yourselves. Dito, makikita natin ang mga striking words na ito. Diba? Supposed to be, itong mga taga-Huda, dapat masaya sila
na mayroong katulad ni Samson na gumagawa ng kapinsalaan doon sa mga Pilisteo na ginawa silang alipin. Di ba? Nag-bandage sa kanila. Dapat suportahan nila si Samson. Pero hindi. Sila pa mismo naghalit kay Samson doon sa ginawa ni Samson sa kanila. Kaya dito makikita natin, anong pinapakita? It shows the spiritual complacency of God's people. It shows the spiritual complacency of God's people. Hindi nila nakita na ang mga Pilisteo ay kaaway nila. Na kontento na sila ay pinangungunahan ng mga paganong tulad nito. Hindi ba dapat sana nilalabanan nila itong mga Pilisteo? They are supposed to fight them. They are supposed to push them away and to annihilate them. Dapat lipulin nila itong mga Pilisteo. Ito yun ang utos ng Panginoon na bago pa sila makarating sa lupang pangako, ay talagang lilipulin nila mga taong naroroon, wala silang kaaawaan. Pero anong ginawa nila? They have turned their back to their calling. Kinalimutan nila yung dapat nilang gawin. There is a spiritual sleepiness on the part of the covenant nation of God. Animoy sila'y natutulog spiritually nung mga panahong yun. Alam niyo, mga kapatid, something is wrong kung ang isang nagsasabing Kristiyano ay hindi nababagabag sa mga maling katuruan na lumalaganap sa mga iglesia ngayon. Something is wrong kung ang isang nagsasabing Kristiyano ay hindi na nalulungkot sa kasamaan na nakikita niya sa ating mundo. Kung hindi na nayayanig sa mga, pwede nating sabihin, maling mga batas at mga policies na pinaiiral ng mga otoridad na tahasang lumalabag sa batas ng Diyos. Kung nakukumpormiso at kinukumpormiso natin ang ating pananampalataya dahil ayaw natin magkaroon ng kaaway at gusto natin puro kaibigan lang. Kung hindi tayo namimighati sa kasalanang narito sa ating puso, something is wrong. It is our duty to fight wickedness and sin as a Christian. Yan ay ang tungkulin natin. At alam niyo ba na isa sa paraan para ipakita natin ang paglaban sa kasalanan at paglaban sa kasamaan ay ating ibahagi at ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat alam niyo, sa tuwing ibinabahagi natin ang ebanghelyo sa mga tao, ating binibigyang bagabag ang mga taong payapa. We are troubling those who are living in peace. At ating binibigyan ng kapayapaan yung mga taong animoy napapagal at bagabag ang kanilang kalooban. We are also at the same time giving peace with those who are weary and troubled in their hearts. Somebody said, redemption is an act of violence against evil. Totoo ba yun? Totoo yun, sapagkat ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 8, whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Nakita nyo? Bakit daw nagpunta rito si Jesus Christ? To destroy the works of the devil. So, every time we preach the gospel, every time we share the gospel, every time we talk about the gospel to other people, we are destroying the works of the devil. We are waging the war against the devil, against evilness in this world. So meron tayong digmaan na hinaharap na higit na dakila kaysa sa digmaan ng bansa sa kapwa bansa, digmaan ng ideolohiya laban sa isang ideolohiya, digmaan ng politiko sa mga kalaban sa politika. Ito'y higit na dakila sapagkat ito'y digmaan
na mayroong pangwalang hanggang halaga. Tayo ay tinatawagan ng Panginoon na lumaban, makipagdigma sa kasamaan hanggang katapusan. So, yun ang pangalawa na mapapansin natin, a lethargic community. A laughable circumstance, a lethargic community. Let's go to number 3, a lone celebrant. A lone celebrant. Noong ang mga kapwa niya Israelita, pumunta kay Samson doon sa cleft of Etam, sabi rito, at tinanong si Samson, bakit mo ginagawa ito sa mga Pilisteo? Alam mo sagot ni Samson sa verse 11? Ginagawa ko lang naman yon dahil ginagantihan ko lang naman sila. I merely did to them what they did to me. So para kay Samson, ito ay isang personal na paghihiganti. Hindi niya iniisip na ito ay para sa Panginoon. Ito ay gampanin ko, na utos sa akin ito ng Panginoon. Hindi niya iniisip yun. Hindi ito yung battle na kung saan ay tinawag siya ng Diyos. Ito'y personal niyang laban. Personal niyang paghihiganti. And this is the reason kung bakit pagkatapos niyang mapatay yung 1,000 mga lalaking Pilisteo sa pamamagitan lamang ng sariwang panga ng asno, hindi niya pinarangalan ng Diyos. Hindi niya pinuri ang Diyos. Hindi siya nagpasalamat sa Diyos. He took it as a personal victory. Yun ang ginawa niya. Parang sarili niya lang talaga nagawa ito. No, imagine mo, ewan ko, picture niyo sa mind niyo. Isang tao, kalaban niya 1,000. Mag-isa lang siya. Tapos ang hawak niya lang panga ng asno. Meron ka bang nakakitang panga lang ng asno ang hawak mo sa kamay mo? Ang kalaban mo, maaaring may mga sibat o kaya may mga tabak. Yun lang ginamit mo? Parang pelikula yan ni Jackie Chan at saka ni, anong pangalan nito, ni Jet Li na mag-isa lang na lumalaban sa kanilang hundreds of opponents. Pero yun, cinematic yun, hindi yun realistic. Ito talaga ang totoo. Yung ginawa ni Samson dito. No? Paano niya ginawa yun? Hindi ko alam, Kaano ang tindi nung laban? Isa-isa yun, siguro isa-isa. 1,000 lahat yung paano niya napatay yung 1,000 sa pamamagitan lang ng jawbone sa kanyang kamay. And hindi niya kayang gawin yun kung wala ang espiritu na sumakan niya. Di ba? Wala ang espiritu na sumakan niya. Ano ba itsura ni Samson? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman siguro siya masel-masel. Palagay, wala naman dinescribe sa Bible. Baka nga itsura ni Samson, parang ako lang No? Ang pagkakaiba lang namin, makapal ang buhok niya. Pero maaaring ganun lang din. Bakit niya natatalo? Dahil ang espiritu ng Diyos ang sumasa kanya at inuulit-ulit natin. Wala sa kanyang buhok, wala sa kanyang muscle, ang kanyang lakas, kundi galing sa espiritu ng Panginoon. Pero tingnan nyo, noong matapos niyang gawin yun, doon sa kanyang awit ng pagdiriwang sa verse 16, itong mababasa natin. And Samson said, with the jawbone of a donkey, hips upon hips, with the jawbone of a donkey, have I struck down 1,000 men. Doon sa translation ni Moffat, ito mababasa natin with the jawbone of an ass, I have piled them in a mass. So, maging doon sa kanyang ginawang tula ba ito o awit ba ito, pwede nating sabihin, parang papuri pa rin sa kanyang sarili. Parang siya pa rin ang siyang itinataas dito It was all about Samson with no mention of God. And how can we call this one? We call it self-entitlement of the servant of God. The self-entitlement of the servant of God. Alam nyo, itong self-entitlement, dapat tinutulak natin ito palabas sa puso natin bilang Kristiyano. Bilang Kristiyano, hindi lang tayo dapat nagtitiwala sa Diyos, maging sa mga panahong hindi natin nakukuha yung gusto natin, kundi dapat i-give up natin
yung mga bagay na iniisip natin, deserving tayo. I-give up natin yung mga bagay na iniisip natin, karapatan natin na makakuha. Ayun gusto kong sabihin, mga kapatid, doon nagsisimula ang totoong kalayaan. Yung bang, kasi minsan, andyan pa rin sa atin yan eh. Hindi mawala yan eh. Yung self-entitlement, dapat ganito, dapat ganyan, dapat igalang niya ako, self-entitlement. Nandyan, yan minsan, bakit madali kang magtampo, madali kang magalit, no? Mataas ang tingin mo sa sarili mo. Because of that, self-entitlement. Tingin mo, entitled ka sa ganito, entitled ka sa ganyan. Kapag ginawa mo yung isang bagay, dapat purihin ka. Dapat luwalhatiin ka. Dahil malaki na ibigay mo, malaki na i-contribute mo. We should fight this kind of attitude in our heart. Sapagkat yun ang paraan para malabanan natin yung self-pity, malabanan natin yung kayabangan. No? At alam nyo, tingnan nyo ang Panginoong Jesucristo. Tingnan natin si Jesus Christ. Kung merong nabuhay na tao rito sa mundo na pwedeng mag-claim ng self-entitlement, siya lang. Wala nang iba. Bakit? Sapagkat wala siyang kasalanan. Inosente siya. Matuwid siya. Hindi niya deserve na pasanin ang kasalanan ng sino man doon sa krus. Pero pinili niyang isuko maging ang kanyang nasain, maging ang kanyang comfort, maging ang kanyang pleasure para sa pangwalang hanggang kabutihan ng lahat ng kanyang mga mananampalataya at para sa kaluwalhatian ng Diyos na siyang nagplano ng lahat ng ito. Alam niyo, kung tayo ay matututong lumaban doon sa sense of entitlement, yun din ang paraan para tayo maging kamukha at katulad ng Panginoong Jesucristo. So yun ang pangatlo. Okay? A laughable circumstance, a lethargic community, a lone celebrant. Let's go to the last point, a languishing cry. A languishing cry. Sa pagkakataong ito, kinakailangan ng ipaalala ng Diyos kay Samson na anumang dakilang bagay na nagawa niya, gaano man kalaki ang pinsala na nagawa niya sa mga kalabang Pilisteo, ito ay hindi dahil sa kanyang sarili o sa kanyang lakas. Siya ay tao lang at hindi niya magagawa ang lahat ng iyon kung wala ang Diyos. Kaya mga makikita natin sa bahaging ito, yung ginawa ng Diyos, the sense of weakness given by God. The sense of weakness given by God. Verses 18 to 19. And he was very thirsty, and he called upon the Lord and said, You have granted this great salvation by the hand of your servant, and shall I now die of thirst and fall into the hands of the uncircumcised? And God split open the hollow place that is at Lehi, and water came out from it, and when he drank, his spirit returned, and he revived. Therefore, the name of it was called En-Hakkore. It is as at Lehi to this day. Nakita natin yung nangyari. Isang tao na tingin niya sa sarili niya, siya ang gumawa ng lahat ng ito. Kaya sa kanya ang tagumpay na ito. Anong ginawa ng Panginoon? Hinayaan ng Panginoon na maranasan niya ang sobrang pagod at uhaw. Siguro, imagine mo makipaglabang ka sa 1,000 mga lalaki. Kahit naman ang Espiritu ng Panginoon na nagbigay sa kanya ng kakayanang matalo silang lahat, kailangan pa, ginamit pa rin ng Diyos yung physical niya, yung physique niya, no? So, yung kanyang katawan. So, maaaring mayroong physical and emotional energy na lumabas din sa kanya, na nawala sa kanya. And for the first time, brethren, in the story, ipinahayag niya ang kanyang kahinaan. For the first time, kinilala niya na ginawa niya ang lahat ng ito sa mga Pilisteyong ito dahil sa lakas ng Diyos na ibinigay sa kanya. For the first time. Di ba? He recognized that what he did to the Philistines was God's doing and not by his strength.
For the first time, tumawag siya sa Panginoon. Nakita niyo? Yun ang kagandahan ng sovereign grace. Sapagkat, pag naintindihan natin ito, kapag ito ay dumating sa atin, we are pushed to the limit. We are brought to the point where we admit na hindi tayo magiging mapayapa ng totoo kung wala ang Diyos. Na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating mga gawa. Na hindi natin kayang mabuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos kung wala ang kanyang biyaya. At alam nyo, na pag naintindihan natin ito, kahit yung mga problema, yung mga sufferings na nararanasan natin sa ating buhay, ay paraan din ng Diyos para ipakita na tayo mahina at kinakailangan tayo ay umasa, hindi sa kanino man o sa ating sarili, kundi sa Kanya lamang. Yan ang karanasan ni Pablo, di ba? 3 beses niyang hiniling sa Diyos na alisin yung tinik sa laman na nagpapahirap sa Kanya. Anong sagot ng Panginoon? Ang biyaya ko'y sapat sa pangangailangan ng lahat. My grace is sufficient, for my power has made perfect in weakness. Ang aking kapangyarihan na higit na nakikitang sakdal sa iyong kahinaan. Ang ganda, mga kapatid. Maaaring merong nakikinig sa akin dito na hindi pa Kristiyano. Nakikiusap ako sa iyo, magpakababa ka sa Panginoon ngayon. Kilalanin mo na ikaw ay mahina. Walang kakayanan sa iyong sarili. Tumingin kang palabas mula sa sarili mo patungo kay Kristo sa kanyang katubusang ginawa doon sa krus. Siya na tanging daan para ikaw ay tanggapin sa banal na presensya ng Diyos. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Ibigay mo ang buong tiwala mo kay Kristo na siyang tanging daan tungo sa Ama. At kung gagawin mo yan ng totoo, magpapakababa ka sa kanyang harapan. Tulad ng himala na ginawa ng Diyos dito. Di ba noong sobrang uhaw na ni Samson at parang mamamatay na siya, tumawag siya sa Diyos at kinilala niya na kailangan niya ang Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Gumawa ng himala. Di ba? Inopen niya yung hollow, yung sabi rito, guwang. Mga parang bitak yun eh. At lumabas ang tubig. At nakainom siya. Guminhawa ang kanyang pakiramdam. Bumalik ang kanyang malay. Kung magpapakababa ka at kikilalanin mo na si Kristo lang ang tagapagligtas mo at Panginoon mo, bubuksan din ng Diyos ang langit para sa iyo at ibubuhos niya ang pagpapala ng kapayapaan, ang pagpapala ng kaligtasan, ang pagpapala ng totoong kakontentuhan at kalakasan. At kung darating na ang araw na kukunin ka na ng Panginoon, tapos na ang mga araw na ikaw ay mananatili rito sa mundo, bubuksan niya ang langit para sa iyo upang ikaw ay kanyang tanggapin doon sa paraiso. Yan ang blessing na makikita natin dito. So, anong hinihintay mo ngayon? Wala ka nang dapat intayin pa. Ikaw ay lumapit na sa Kanya at magsuko ng buhay sa Kanya. Yakapin mo siya sa daan ng pananampalataya. Come to Him and be saved. Nalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mong napagbulay-bulayan namin. Salamat sa katotohanan ito na muli ay ipinaalala mo sa amin. Salamat po sapagkat kahit na ang binasa at pinag-aralan namin ngayon ay isang pangyayari na libu-libong taon na ang nakaraan. Pero meron pa rin pwede kaming makuhang mahalagang aral na pwede naming ilapat sa buhay namin. Pinakita mo, totoo, Panginoon, na pwede mong gamitin ang sinuman at anuman para ma-accomplish ang iyong kalooban. Sana ibigay mo sa aming puso ang higit na pagtitiwala sa iyo. Sa panahong ito na iba't ibang krisis ang nararanasan, iba't ibang sitwasyon, ang aming pong hinaharap sa buhay, at iba't ibang mga pangyayari na aming nakikita, naririnig, nasasaksihan. Tingnan namin ang lahat ng ito na ang lahat ng ito ay pamamaraan mo para i-accomplish mo ang dakila mong kalooban para sa iyong bayan, para sa iyong mananampalataya, para sa iyong mga hinirang, para sa iyong iglesia, upang sila'y patuloy na ihanda at patatagin
upang lalong mapalapit sa iyo at na ang tiwala ay ibigay lamang sa iyo at hindi sa sino man, hindi sa sarili, hindi sa tao, hindi sa gobyerno o kung kanino man, sapat ang buong tiwala ay dapat ibigay lamang sa iyo. Marami pong salamat sa iyo aming Panginoong Diyos. Purihin ka at luwalhatian at anumang bagay na natutunan namin mula pa kaninang umaga hanggang ngayon ay mabaon namin sa aming puso sa pagharap namin sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako sa pag-awit ng isa pang himno. We'll be singing, I Run to Christ. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng ating Diyos at ang pakikisama ng banal na Espiritu ay sumaati nawang lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po muna, mga kapatid, ay magkaroon ng maikling sandali ng pananahimik at marahil ay pag-pray din natin ng mga bagay na ating narinig ngayon ay maging totoong kapaki-pakinabang sa ating mga puso. Ating awitin ang ating pong doxology.